Isang mainit na namang usapin at pinakabagong balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Sa ating programa, ating kikilatisin ang makabuluhang kaganapan sa ating gobyerno, lalo na sa politika. Tayo ay magbibigay linaw at magbibigay kaalaman sa mga mahahalagang isyu na dapat nating malaman at pagtuunan ng pansin. Ito ay magbibigay linaw sa ating mga kaisipan upang maging wais sa pagboto sa mga susunod pang mga eleksyon. Isang makasaysayang hakbang ang inihayag ng ombudsman matapos magpasya na imbestigahan ang mga miyembro ng House of Representatives kaugnay ng mga aligasyon ng pang-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Ang desisyong ito ay nagmula sa mga ulat na mayroong mga insidente ng hindi tamang paggamit ng otoridad at paglabag sa mga batas na nakatakda para sa mga pampublikong opisyal. Ayon sa mga mapagkukunan, ang mga kongresista na inireklamo ay maaaring mapatawan ng contempt kung mapapatunayang sila ay lumabag sa mga probisyon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang mga kasong ito ay naglalaman ng mga aligasyon na may kinalaman sa hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan at pang-abuso sa kanilang posisyon upang makagamit o makamit ang personal na kapakinabangan. Ayon, ang mga nasabing aligasyon ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga mamamayan at iba pang mga lider ng oposisyon. Maraming tao ang nagsabi na kinakailangan ng masusing pag-audit at pagsisiyasat upang matukoy ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon. Ang investigasyon ng ombudsman ay inaasahang magsisimula sa susunod na buwan at ang mga mamamayan ay umaasang magiging makabuluhan ang proseso upang matiyak ang katarungan at pananagutan sa mga nakatataas na opisyal. Ang mga susunod na linggo ay magiging kritikal para sa mga pananaw at aksyon na maaaring ipatupad ng pamahalaan upang masugpo ang katiwalian sa bansa. Dahil nga sa pangyayaring ito, hindi napigilan ng mga netizen na maglabas ng kanilang saloobin sa isyung ito. Ayon nga sa isang netizen, really wish na tumakbo pa ulit ng another 6 years term si FPRRD or tumakbo si VP Inday Sara as President at hindi for Vice President. Nagkaroon sana ng continuity of FPRRD's plataforma na build, criminality at marami pang iba, katulad ng advanced preparations ng iba't ibang government sectors, kasama na ng mga pulis at sundalo kapag may paparating na bagyo o typhoon. During pandemic, FPRRD was great and exemplary sa pag-handle ng sitwasyon, which was challenging for any leader globally. Iba kasing mag-mandate